Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Taka lang yung mic ko. Baka naipit ng damit ko. Leo 13 to 19 tayo. Maraming salamat muna kay Julian Gonzal 2450. Julian Gonzal 2450 sa iyong thanks donation. Maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the detail is in description below. This is a general reading kabayan Leo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. 23, 24, 31, 36, at 11. Okay, Leo, meron tayong Virgo, Scorpio, Leo, Pisces. Yan, meron tayong mga ganyan. Okay. May mga bagay na kailangan mong panindigan, no, this time. May mga bagay na you need to take it action, lalo na when it comes to your desire. Sinasabi rin dito. Minsan, may mga tatakbo sa isip mo na medyo magulo yung isip mo, ganyan. Nandun yung magulo yung isip mo. May mga sitwasyon, there's a duty, no? Kumbaga, there's a duty ka na gagawin, or there's a burden din sa iba. Sa iba, may mga big problem, may mga kalungkutan, ako na nakikita sa'yo. Hope naman, hope naman na walang nawala or walang mawawala. Hope there's no loss, no? Sana. Hope, ganyan. And then, syempre, may mga maliit man o malaki, there's a conflict, may mga debate, mga pag-uusapan, pwedeng problema, ganyan. May mga pain ka na mararamdaman, maaring sa trabaho mo, o kaya sa mga situation na pwedeng ma-delay, o kaya may mga there's a challenge kasi din na darating in your life, no? Merong mga tao or may tao na mga abuso sa'yo, or sarili mo baka abusuduhin mo, or someone abusing you, ha? Vice versa tayo. May mga situation din na when it comes sa pain, pwede siya sa trabaho or sa mga activity na gagawin mo, or something information sa iba, ganyan. And then, ang nakikita ko dito, merong stress. May mararamdaman kang stress, nervyos, o kaba, depression, o kaya is may mga tao or may tao na pwede kang pintasan. Or may mga kapintasan na kang maririnig, maaring sa iba. Kaya nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi pwedeng mahulugan kayo ng mga importanteng bagay, mawalan kayo ng bagay. Yan. Any bagay. Any bagay. Something lost. Losing something valuable. Mga ganyan. No? Sa iba dito, pwede kayong manakawan. No? May isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na medyo delikado. Mag-focus ka kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Pero merong may isang sitwasyon in your life na delikado o hindi siya stable, no? Ang nakita ko, kailangan mo ngayon is confidence. Mag-focus ka sa purpose mo this time, and then kailangan sa iyo is self-vitality and going forward ka to sa mga main concern mo this time. There's a love din ako nakikita sa iyo. Maaari may mga tao na hanga sa iyo, o kaya naman may tao kang pagbibigyan ng pagmamahal, or someone's giving you a love. Yun nakikita ko dito. Vice versa. Also sa iba dito is there's a sad romance. Sa iba sa inyo is relationship.
Oo, masaya, pero may lungkot sa iba sa inyo, no? May pagmamahal ka raw na pagbibigyan or may pagmamahal kang mararamdaman sa ibang tao. Tingnan natin ang energy. Energy ni Leo this week. Tapos na po ito. Ano po ano niyan? Nine of Cups and the Page of Swords. Okay, sa nakikita ko dito, ang iyong energy na nakikita ko sa iyo. Gumin anak. There's a excitement situation. May excitement situation, pero may konting frustration, no? Sa nakikita ko dito. May mga bagay kang iisipin. May mga bagay ka na gusto mo, kasi may kahilingan, ano? May mga pangarap. Maaring may mga pangarap na parating, no? Sa iba sa inyo. May mga bagay na pwede ka mag-isolate this week. Siguro may mga iisipin ka. And then, may mga konti lang naman. Siguro is more on frustration. Then, ako nakikita sa'yo. Pero may excitement ako nakikita sa'yo. May mga bagay ka na iisipin. Maybe idea. Siguro sa iba dito, this an idea or magkakaroon sa'yo ng you will start new mental health this time sa nakikita ko dito. Kasi nandito na si Paige. Ganun ang nakikita ko. Ang hindi ko lang maintindihan, yung iba sa inyo, merong lack of teamwork or merong mga disagreements sa iba or pwede kang ma-misalignment. Siguro maybe this is the past. I hope this is a past na to ha. May mga conflict, malaki man o maliit dyan. Nahandito ka rin sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na makikipagkumpetensya ka to begin and to begin. Parang ano yun ate? Parang alam ba, paano ko ba sabihin? Kasi meron siyang konting frustration, meron siyang konting pag-aalala, may konti siyang, parang you will become, parang may mga bagay na pwede kang malito. Pero, merong isang bagay sa buhay mo na need to begin or may isang bagay or may isang sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong isipin, pag-aralan, alamin, i-research, or kailangan sa iyo is mental agility this time na kailangan mo makipagsapalaran. Meron kang bagay na kailangan mo makipagsapalaran or makikipagsapalaran ka for a new situation in life. Yan. Kaya sabi ko sa'yo, may excitement, may frustration, parang naghalo-halo siya. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang energy ng nakikita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, siguro ma-inspired kayo this time to a new things or to a new situation in your life. There's an inspired situation, merong pagbabalik ng confidence, there's a new direction, and may mga new perspective na sa inyo, sa iba sa inyo. And sa iba sa inyo is, you're using your intellect this time. Ganun. Tingnan natin. Anong parating kay Leo? Ano yan? Just parating kay Leo Universe. Oh, okay. Uy, happiness. Okay. Ang parating sa'yo, sa nakita ko dito, may isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na makakaramdam ka ng kasiyahan. There's another beautiful na isang sitwasyon in your life dito sa nakikita ko dito, no? Ibig sabihin, there's achievement of goal.
na magaganap o mangyari sa buhay mo. Yun ang parating sa'yo. Meron, ang parating din sa'yo is something celebration, no? Maari din na may mga happy gathering, there's a pregnancy, there's a merit, may mga collaboration, ganyan. May mga success and victory situation in life, no? Ang yun ang mga parating sa'yo. And then, may mga tao na magbibigay ng love and support. Or ikaw ang magbibigay or someone giving you a love. Vice versa. Nandito rin si ano. It's more on happiness ito. May mga bagay na kailangan mong pahalagahan, kailangan mong alagaan, kailangan... Ang ganda naman ito. Parang duda ako eh. Hindi, maganda talaga siya. As in, maganda siya, no? Sa iba sa'yo, maganda talaga siya. Parang ang ganda. Yun, may mga celebration. No? May mga celebration, there's a fun, happiness, joy, and then also, you will enjoy the fruit of your labor and success, ano, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga getting together. Yan. Either close relationship, ganyan. May mga family unity, reunion. There's a coming home sa iba. No? Sa nakita ko dito. And may mga surprise parties and event. Yun ang nakikita ko. Sa iba dito, hindi ko alam why ang daming tao. No? Sa nakita ko, siguro may mga tao na they willing to support you dito sa nakita ko dito. Or you willing to support someone into your life. Maaring a part of the family, maaring a mother figure situation, kung sino man yan, sa pamilya mo. Yun ang nakikita ko. Maaring sabi dito, sa work, ganyan. No? Pero marami siyang tao. May iba siya, siguro may mga pupuntahan kayong wedding. Ganyan, tulad ng sabi ko kanina. Yun ang mga parating sa iyo. May mga joy eh. Ako nakikita, meron. May tao dito na may tao dito na need to nurture, alagaan, or pahalagahan. Or hindi man siya tao, or maaring pera mo, stability mo. Ano ang dapat iwasan? Anong dapat iwasan niyo? Dapat iwasan? Okay. Dapat mo daw iwasan, Leo, yung mga bagay na gusto mong madaliin. No? Iwasan mo din na hindi na ma-stuck ka. Iwasan mo yung tamarin, syempre, mabagot. Iwasan mo yung maging irresponsable. Iwasan mo na maging matigas yung ulo mo sa mga bagay o sitwasyon into your life. No? Minsan hindi natin nakikita matigas ang ulo natin, hindi tayo nakikinig. Kumbaga, alam naman natin yung tama sa mali, pero nagagawa pa rin natin yung mali. Diba? May mga ganyan. Siyempre, iwasan mo ma-stagnant ka. Iwasan mo yung ma-pour of decision ka in your life. Ganyan. Iwasan mo na madaliin yung mga bagay-bagay. Iwasan mo lang yung yung illusion ka ng illusion pero hindi ka nag-action. Siyempre, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, iwasan mo rin yun. You need to trust to your intuition. Be patient to make a choices. And siyempre, to make a decisions right, mag-trust ka sa intuition mo. May mga opportunity rin kasi na darating sa buhay mo. And kailangan mong mag-focus doon, kasi there's a new beginning of situation happen in life na parating. Kaya kailangan mong, huwag ka maguluhan at kailangan mong mag-focus doon. Iwasan mo rin yung mga frustration, ma-disconnect ka sa mga bagay na you want to achieve, you want to fulfill, mga ganyan. And feeling negative, feeling empty, and then mag-isolate, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi ka rin mag-focus sa sarili mo. Yung hindi mo rin alagaan at mahalin yung sarili mo. At syempre, mga tao nagmamahal sa iyo, no? Kasi andito si
Two of Cups. No? Yun din ang sinasabi dito. Try to make it balance. Ang lahat ng bagay o sitwasyon sa buhay mo. Tingnan natin ang love ni Leo. Kamusta pa ang love ni Leo? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Uy, the Empress. When it comes sa love. Ikaw to, oh. Uy, the Fool. Wala? The Fool is a zero yan. Zero. Zero, ibig sabihin we have the Empress. Oh. And also, mayroong Strange. Alam mo ibig sabihin yan? May taong buntis. May taong 0 old. Baga. Baka may buntis, may kilala kang buntis, or someone is buntis in your part of the family, ganyan. Sabi sa inyo, tingnan natin. Sa iba naman sa inyo is, this is a person na, tingnan ko ha, bagong tao in life. Ano yung the Fool? Okay. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa'yo dito, Leo, when it comes sa love, may tao dito na bagong tao. May bagong tao na gusto kanyang pahalagahan. Mahalaga ka daw sa kanya. Nakapokus naman siya sa'yo, kaso hindi ko lang maintindihan sa kanya kung bakit ikaw or siya ha, vice versa, kung bakit nalilito siya sa direction niya in life. Hindi niya alam kung sa kaliwa siya o sa kanan nitong taon na to. Meron siya mga bagay na hindi niya magawa. Kumbaga, walang pagkilos ang nakikita ko dito. Pero bagong tao to, no? Maaari din na natatakot siya. Ganyan, there's a fear. Ako na nakikita sa kanya, kaya hindi niya rin alam kung mag-a-action siya or hindi. Yun ang nakikita ko dito. Meron tayong Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, have the Scorpio, the Leo, and Cancer. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo is in relationship nitong tao na ito, ang nakikita ko dito, nahando naman yung pagmamahal, ano? There's a love. Kumbaga, there's a love situation na dito naman, isa sa inyo is maaaring focus, or maybe pareho kayo focus to each other. Hindi ko lang maintindihan kung may problema ba kayo sa pera. There's a financial problem. Ako na nakikita sa iyo. Either sa part niya or sa part mo. O pwede rin both kayo, no? O pwede rin sa iyo, Leo, no? May mga financial problem. O or there's a hardship situation na nagaganap or magaganap sa buhay mo. May mga bagay na nai-stagnant when it comes in this relationship. Hindi ko alam why, pero may mga bagay na hindi siya matatapos or walang pagtatapos. Ako nakikita. Yun ang nakikita ko dito. Kaya sinasabi ito, lakasan mo yung loob mo, you need to put some effort, pareho kayo, para magkaroon ng renewal in this relationship or mas magkaroon pa ng more development in this relationship. Yun na nakikita ko. Okay, na kailangan lang mag-umpisa kayong muli from the top kasi may mga bagay na need to start again, na need to back to the basic, to reset. May mga ganong sitwasyon ako na nakita dito. Yun. May magpapa-dental clinic ba? Para may magpapa-dental clinic. Or need na magpa-dental clinic, ha? Yun ang nakikita ko dito sa iyo.
may mga kailangang i-move forward, no? May mga kailangang gawin or may mga kailangang pagpasyahan or aksyonan dito sa sitwasyon. Aray ko anak, muntik pa yung mata ni Mami! Tingnan natin, Leo, kamusta ang money mo this week? Leo money. Anak, wag ka sa ulo ni Mami. Oy, may Galileo. Sabay Galileo, no? Okay, when it comes sa money mo, medyo may lungkot. When it comes sa money, medyo may lungkot. Siyempre, andun yung situation na you feeling lost or there's a lost situation, medyo mahirap. Andun yung there's a deep wound or mga pain, lungkot when it comes dito sa money. Pero pinipilit at kinakaya mo pa rin ang lahat pagdating sa money. Pagdating sa money, medyo hindi maganda kasi maring may mga delay situation. Ako na nakita sa'yo, when it comes to a growth, when it comes sa money mo, may delay, no? Hindi pa agad siya gano'n na mag-growth. Madi-delay siya. Stagnant kasi to, sa nakikita ko dito. Medyo, ingatan mo lang din yung money mo kasi napo-pour of decision or planning ka to grow yung iyong money. Hindi ko alam why gano'n na nakikita ko sa'yo. Siguro kailangan maghigpit more. May mga bagay na kailangan i-withdraw. Kasi it's more on withdrawal o paglabas talaga yung money ang nakikita ko sa'yo. You need to keep fighting para mag-heal itong sitwasyon. Kasi alam mo why? Nasa sa'yo yung desisyon. Paano mo mapapalago? Kasi you have a knowledge, ang dami mo na pinagdaanan, di ba? You have a knowledge how to grow your money this time, Leo. Pero sana hindi siya gano'n na mag-stagnant. Meron tayong the wheel of fortune naman dito, sa nakikita ko dito. May mga parating din naman ako na nakikita sa'yo. Siguro try to make it better. May mga parating naman na new opportunity sa'yo. New opportunity, new ideas, creativity, ako nakikita. May mga bagay na need to revert. May mga bagay na kailangan ng pagbabago when it comes sa pagpapatakbo ng money mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba kasi frustration. Sa iba, medyo delay lang. Baka may mga delay situation. Sa iba parang parang siguro may hinihintay kayo or na hindi pa nakukuha lahat, maaring ganun. O kaya may mga bagay pa na kailangang babayarin, maaring ganun sa iba. Kaya nagiging halfway yung pera mo or nagkakaroon ng sit-back situation. Ano pang opportunity meron kay Leo this week? Sana alagaan mo yung pera mo kasi medyo hindi magiging maganda to. Tandaan mo, you need to decide, no? To begin a cycle or start a new beginning. Ha? Oh, pareho siya 9-9, no? Bakit po? Ano to? You need to be aware. Any opportunity, ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga dinadamdam, Leo? Sa iba sa inyo, may kinikim-kim kayo o may dinadamdam kayo. Any opportunity, sa nakikita ko dito, medyo napanghihinaan ka ata ng loob or andin yung sitwasyon na may mga bagay na nawawalan ka ng guard sa sarili mo, nabubulo, di ba? Nawawala ka ng guard sa sarili mo, sa iba sa inyo, dito. And then, ang nakikita ko rin dito, ang any opportunity rin is, may mga bagay na pwede kang malito.
may mga bagay na sabi ko tulad ng kanina na pwede ka ma-disconnect. No, maaring sa trabaho mo, ma-disconnect ka, maaring sa pagpapatakbo ng pera mo, ma-disconnect ka, maaring sa any goal, no? Any goal sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, pwedeng malito ka sa mga bagay-bagay. May mga bagay na malalack of parang sana hindi ka tamarin, ano? May mga malalack of pagtitiyaga, pagtitiis, or lack of pagpupursige sa iba sa inyo. Tulad ng sabi ko dito, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo. There's a burden. Hindi ko nakikita na stable ka this time. Leo, ano yun? Ano yun? Hindi ko nakikita na stable ka. No? Oo, may mga bagay na lilet go mo na, pero hindi ko naman nakikita na stable ka ngayon. Maaring sa pera mo, di ba? And then, mag-ingat ka rin when it comes dito sa card na to, may tao na there's a hidden motive or hidden agenda ako nakikita sa iyo. And also, losing something valuable, tulad ng sabi ko kanina, kasi lumabas sa twice na siyang lumabas, losing something valuable, anything valuable. Pwede sa iba na mahulugan ng mga gamit, importanteng gamit, iba sa inyo, sa iba naman sa inyo is mananakawan kayo. Yeah, may pagnanakaw. Any situation na pagnanakaw. Nakawan ng idea, nakawan ng kung ano-ano man. Nakawan ng gamit, pera, ganyan. Yung iba sa inyo is nagkakaroon ng stress or there's a chronic fatigue. No? Maaring pagod na kayo, napapagod kayo, may mga ganang sitwasyon. Daroy yung katawan nyo. May bagay ka na may bagay ka na urong-sulong. Hindi ko alam why. Gusto mo, you want to retire for something? Yeah, may bagay na urong-sulong ka na gagawin o pinag-iisipan na gagawin ka nun. May taong matigas ang ulo, baka ikaw nga to. Joke. Pero ang Leo, matigas niya kasi ang ulo. Tingnan natin, advice. Ano pong advice niyo, universe, kay Leo? You will receive something. Maaring pera, pwedeng gift, ganyan, maari din na may tutulungan ka, o kaya naman, ikaw ang magbibigay nito. Vice versa. Sa iba naman, maaaring may humingi ng tulong sa inyo. Advice po, universe. Okay, when it comes sa advice, mag-ingat kayo ha, huwag kang pabigla-bigla ng desisyon ha, kasi pwede ka daw magkamali ng desisyon mo sa buhay. May mga bad decision kasi ako nakita. May mga sitwasyon na you feeling trapped, ganyan. May mga sitwasyon na may mga tao na very defensive, may tao na magiging mapaparanoid, maaaring ikaw mapaparanoid ka in a situation or someone's paranoid. May mga sitwasyon na may tao or someone is magiging bastos sa'yo, very defensive, o kaya naman sana hindi ikaw to ha, o kaya naman andito yung sitwasyon na merong isang bagay, isang sitwasyon or someone, parang ganon, na maaring bago itong tao na to, no? Sa iba is bago. Maaring related sa work, ganyan, or related sa paligid mo, kung sa mga aspeto na napipilitin niya yung sa kanya. Kumbaga, may pagmamind games na magaganap o mangyayari. Kumbaga, para sa kanya, tama siya. Or paniniwalain ka niya sa mga sasabihin niya sa iyo. May taong ganun. Mag-ingat ka na lang. No? Ang advice sa iyo, start a new beginning in life. You need to value din yung pera mo. Try to get balance. Trust your intuition. And then, syempre, mag-focus ka sa mga wishful thinking mo this time. Pag-aralan, alamin, siyasatin, kailangan ang mga bagay-bagay bago mo umpisahan, bago mo desisyonan ang mga bagay-bagay na to, no? Wag ka lang pabigla-bigla na like a kangaroo. Wag ganun, no? Kailangan sa'yo is confident, make a new directions in life, start a new mental health, be idealism. Kailangan i-embodies mo yung lahat ng lesson na you'll learn from the past situation. Kailangan yun.
use your intellect this time and be inspired sa mga bagong gagawin mo this time. Kung may mga idea ka na, pero wag mo madaliin basta ha. Kasi may pagkakamali ako nakikita dito no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Siyempre, andito yung you need to speak out din. Sometimes you need to speak out. Diba? And siyempre, be practical ha. Maging practical ngayon. This is a time to start to be practical. Ang sinasabi dito. Arigato namaste, God bless.